Hi everyone! Welcome to my channel again. For today's video guys, I'm going to cook a chow mein noodles. Now I have here a sprouted beans. Linisin lang natin, tagalin natin yung roots niya na maliliit at saka yung dahon niya ba maliliit. Pwede rin gamitin natin pero mas maganda pag malinis siya. Maganda sa ating niluluto pag wala siyang dahon at saka roots. And then gagamit lang ako ng dried chow mein noodles. Pinili ko lang sa supermarket. Yan guys, shrimp, egg noodles yan. Dry na pang chow mein noodles yan. Pwede rin lutuin nyo sa ibang bagay, pero pang chow mein yun. So, kukuha lang ako ng 3 piraso, kasi ang kasana yan sa amin. So, I have here a boiling water. Ilagay lang natin sa kumukulong tubig. And then, i-off natin agad yung boiling water para hindi siya ma-overcook. So, i-boil lang natin ng at least mga 2 minutes o hanggat maghiwa-hiwalay sila. And then, pwede na rin natin i-try, itikman natin, anong tawag dyan? Yan. Tingnan natin pag luto na siya o hindi. Pero hindi naman yung overcook. At least mga 2 minutes lang siya natin ipo-boil. Gamit lang natin yung ating chopstick. And then, yan. Yan, halo-halo lang hanggat makuha natin yung tamang hindi naman siya malambot o hindi siya matigas yan. At saka isalin na natin sa ating tray at pwede na nating pahanginan, i-set aside lang natin. At habang naghintay tayo ng ating noodles, maghiwa tayo ng ating spring onion. Dapat nga is chives, wala akong chives, so gamit na ako ng spring onion. And then mag-prepare na ako ng aking sauce. Yan ang oyster sauce. Yan ang aking oyster sauce. And then gamit tayo ng ating light sauce at saka dark sauce. Light sauce, dark soy sauce. So and then sugar. Yan yung may measurement yan guys, pero yung measurement ilagay ko sa prescription box mamaya pag may upload ko na. So kasi dito hindi ko matansya kaagad. So doon nyo na lang tingnan sa sa pag ma-upload ko na. Yan ang dark sauce yan. And then pwede kayong maglagay ng konting nalagay din ako ng tubig. Mga at least 1 tablespoon na tubig. Yan ang aking brown sugar. Pwede kayong gumamit ng white sugar. Pero dito sabay ng amo ko, ayun ang gumamit ako ng white sugar. So lahat is brown sugar yan. Yan, i-mix lang natin hanggat mag-mix sila lahat with water. Yan, 1 tablespoon of water. Yan, i-mix lang natin. And then, mag-prepare na tayo ng ating wok para sa ating noodles. So, naka-prepare na yung aking preheated na wok para sa ating mantika. At habang naghintay tayo ng ating noodles, painitin natin yung ating mantika. Kasi dapat dry yung ating noodles, hindi pwede yung basa kasi hindi yan mag-crispy mamaya. Yun. So, pag okay na, ibuhos natin ang ating noodles. Yan guys, ilagay lang, huwag yung galawin hanggat mag-crispy yung sa baba niya. Pero pwede nating i-check. Huwag nyo munang baliktarin kasi pag hindi yan crispy, hindi maganda yung kinalalabasan. Yan ang technique ng chow mein noodles. Yan, so pag okay na, pwede nating i-check at pwede na nating baliktarin o i-mix na natin. Yan guys, yan ang chow mein noodles ng Cantonese. Yung Cantonese chow mein noodles yan. So ayan na, baliktarin na natin. Tingnan nyo guys, medyo crispy na yung pag binaliktad natin, medyo crispy na yan. And then kailangan yung sapat na mantika yung ating ilalagay, hindi pwedeng maliit lang kasi masusunog yan. Yan, tingnan natin, i-check natin sa kabila. Pag medyo okay na, pwede na nating i-mix sila lahat at pwede nyong i-cut ng scissor para pag nasa plate na hindi tayo mahirapan. Yan, pwede nyong i-cut yan. So, hindi kayo mahirapan. At pag medyo okay na, ilagay na natin yung ating sauce sa gilid. Huwag sa gitna ng noodles para pag sa gilid, maluluto yung
ating sauce at yung mainit siya ba. Yan, ilagay sa gilid at i-mix na natin. Yan, i-mix natin yung ating sauce sa ating noodles. And then, magdagdag tayo ulit. So, yung sauce is lahat yan, maibos yan mamaya. So, and then, i-mix natin, and then, pwede na natin ilagay yung ating, i-fry yung ating spring onion sa gilid. Yan, itabi-tabi lang muna yan. And then, pwede kayong gumamit ng ibang frying pan sa spring onion, pero pag walang maraming hugasan, iisang wok na lang gagamitin natin. So, makatipid tayo. Yan, isit aside lang natin. And then, yan, tinikman ko muna guys. Yan, kung okay yung ano niya. Yan. Ilagay natin sa kabila and then i-fry natin yung ating spring onion. Huwag na kayo magdagdag mantika kasi tamang-tama na yan para hindi siya masyadong oily. And then, takpan natin yung ating spring onion para kukuha tayo para magbigay ng aroma. Pag yung hindi aalis yung amoy ba, so mabango yung ating niluluto. Yan, pag medyo okay na, baliktarin na natin. And then, ilagay natin sa gilid and then bus natin yung ating sprouted beans. Yan, dry yan. Yung ating sprout beans guys, hindi pwedeng ma-overcook kasi magtutubig yan. So, pag yan ang niluluto nyo, kailangan mabilis kayong mag yung tawag dyan. Mag-mix. Ayan lang guys. Hindi ko ma-explain sa inyo. So, ganyan lang. Gamit yung ating chopstick. Yan. Pag hindi kayo marunong gumamit ng chopstick, pwede na rin yung kung anong available sa inyo. Yan. Pero dito kasi nasanay na tayong gumamit ng chopstick. So, yun ang gagamitin natin. Yan. I-mix lang natin. And then, yung natira nating sauce, ibubuhos pa rin natin yun. Kasi tamang-tama yun sa ating niluluto. Yan guys, kinakat ko ng scissor kasi dumidikit yan at saka anong tawag doon? Nahirapan tayo kasi mahaba yung noodles. Long life ba? So long life yung ating noodles. So, ikakat natin para hindi mahirap i-mix. Mix lang natin pero hindi yung overcook yung ating sprout beans, yung maghalo lang sila ba. And then magdagdag ako mamaya ng sesame, yung white sesame, pero naluto na yun, na-fry ko na kasi para mabango siya. Yan guys, tikman ko muna kung anong lasa niya. And then kasi minsan hindi yan papasa sa amo ko. Alam mo ng amo kong maarte. Yan yung left na natin na sauce, ibuhos ko na sa sa ating noodles. Sa gilid lang i-post guys. Huwag nyo sa gitna ng noodles. Yan. So, malapit na. So, yan na guys. So, if you like my videos, please, you can share to your family and to your friends. Thanks for watching. Until next time.